Alam mo, Boss Mike, alam mo, ito lang kanina habang pinapanood ko nga po. Gusto ko lang po i-update kayo. Habang pinapanood ko po kanina ang press ko ng presidente, hinihikayat niya kayo na suportahan po ang pagmomonitor ng flood control sa pamamagitan ng AI. Yan po ang nagawa ng Pangulo, AI. Si Digong, ano pong ginawa? Inai yung mga babae. Ano yung IE? Diba? Ito po, ang Pangulo, AI ang tinuturo sa atin. Si Digong, men, inai po ang mga babae. Diba? Minsan siguro yung mga kagaya ni Digong na mga sumusuporta sa kanya, halos lahat naman sila. Kasi kailangan talaga nilang gawin yun para magkaroon sila ng mga partner, di ba? Oo. Balita ko nga, yung mga nandiyan dyan, yung ilan, abay, ginaya si Kibuloy. Oo nga eh. Hindi ba gagawin yun kung gano'n ang mga itsura? Pero bet, Diba? Yung mga itsura nilang gano'n, dapat yung gawin talaga yan. Oo. Diba? pero partner, bet ko yung yung AI ni Pangulo. Oo, galing. Na gumamit ng AI to monitor the flood control. Actually, kahit naman tayo taong bayan eh. Kung alam mo, sa bakod mo, mayroong flood control yan, data post, picture mo, send mo, sumbong mo sa Pangulo. Only President Bongbong Marcos ang agawa niyan. Diba? Kung ikukumpara natin uli, itong si Digong kay Pangulong Bongbong, malayong malayo. Layo. Napakaraming accomplishment na ni Pangulo. At sa buong kasaysayan ng Pilipinas, si Pangulo lang ang nakagawa nito. Correct. Imbestigahan at sawatahin siya mismo. Nangunguna. Oo. Hindi ho iba. Ang nangunguna, hindi ho puro ngaw-ngaw salita. Sabi nga niya, hindi ito puro salita't kwento. Tama. Kundi ito ay may kaakibat na kilos at gawa para may magandang resulta. Tama. May mapanagot tayo. Yung isa, sabi maraming magnanakaw dyan. Di ba? Alam mo palang may maraming magnanakaw. Walang pinanagot eh. Gusto mo, Susundan ko Okay, pa. okay. Susundan ko pa. Ready ko na. Eto pa ha. Sabi nyo, ganon, di ba? Nagmura. Oo. Okay. Kahit bigyan nyo pa ako ng 20 taon, hindi ko masusolusyonan at magagapi ang korupsyon. Maghanap kayo ng isa pang Marcos. Di ba? Sabi niya yun eh. Siya na mismo. Pero si Pangulo, tinayuan, nilabanan, isiniwalat, kahit na masasaktan ng mismo niyang gobyerno. Tama. Tapos sasabihin nyo, adik, Sagutin ko yan. bobo. Sumasagutin. Digong, Alam mo, Mike, ano ba yan? Para nangangalay. ganyan nga, ganyan. Okay. Kasi ganyan lagi yun. Sige. Hindi ko alam kung si Along yan. Ay, pis tayo. Nalunod sila. Ito, manorisim niya yan eh. Sige. Alam mo, Mike, maraming problema ang Pilipinas. Meron pang mga problema sa Parmali. Putak na! Ay! Ito sususugan ko ha. Okay. Nabanggit mo yung Parmali. Oy. Sa kasaysayan naman ng Pilipinas, Oy. gusto nyo? Real talk na budol? Sige. Di ba binudol tayo ni Digong? No. Mandatory isuot nyo yung face shield. Hindi naman pala kailangan yun. Kaya nga. Umutang ng bilyon-bilyon yung inang yun. Pero ano nangyari? Ano? Diba? Binili ng face shield. Abay, nagdalawang beses pang kumita eh. Kumita na sa kickback doon. Grabe. Binenta pa sa mga negosyante. Ang tindi. Tapos yung pinagbentahan, hindi naman binalik sa gobyerno eh. Kita mo yun? Kasi ang palabas, alam mo kung ano? Ano? Abay, ginastos na natin yan, pinamigay sa tao, kaya wala nang babalik. Ang tindi. Nasaan yung pera? Nasaan? Tanong nyo kay Michael Yang. Ayan na tayo eh. Di ba? Alam mo, Mike, marami akong nilabas na pera. Umutang ako para sa ng Pilipinas para ipakain ko sa inyo. Huwag niyong inaapi yung pogo! Eto na ngayon, si Si Alice Tuloy mo. Guo. Tuloy mo. Alice Guo. Yan ba?
mga DDS na nagluluga dyan. Ayan ba, ang legasiyang pinagmamalaki nyo na kay Digong, Pogo-Pogo, o ano nangyari? Kung maganda yung Pogo na si Alice Guo, nilalaplap na ng jail guard. Walang jailguard, babae yun. Oh, legasiya. Oh, ano? Pag-usapan natin, legasiya. Oh. Ano? Legasiya ni Digong. Pag-uusapan natin. Meron ba? No comment. Parang, Sige nga, meron ba? meron. Anong legasiya na iniwan ni Digong sa atin kung puro naman yung mga kriminal, yung mga nagnakaw, pinakawalan? Yan nga eh. Eto, kabaliktaran. Oh. Si Pangulo, ngayon pinananagot lahat ng mga magnanakaw, kawatan. Totoo yan, totoo. Sa panahon ni Digong, may naalala ba kayong kinasuhan na napanagot? Wala. Nakulong man lang? Wala. Meron. Yung kaaway niya lang. Si Delima. Si Dilima lang. Oh. Ginawa nila ng kwento. Si Oo. Trillanes. Idol ni ko yun eh. Oo, idol ni Oo, Koy yun. naging idol ko rin yun. Meron daw account saan? Diba? Sa Singapore. Oo, idol namin yun. Ano nangyari? Wala silang nakita. Si Ragos umatras. Ngayon, sasabihin ninyo, may legasiya si Digong. I miss you, Tatay Diggs. Mike, alam mo ang totoo. Ano yun? Umutang ako ng 7.2 trillion pesos para ipampagawa ko sa aking mga infrastruktura. Yang Skyway Oo. na pinagmamalaki ng mga bobong didilis, hindi ako nagpagawa niyan, Mike. Putak na, ang dami niyong reklamo. Nakto! Mag-resign na ako dito, magkaon na lang ako sa bahay Kalapati. Sususugan ko to. Sige. Focus mo yung camera sa mukha ko. Focus mo, boss. Alam nyo, dapat lahat kayo mga DDS magtampo kay Digong eh. Bakit naman? Sa dami ng ninakaw nun, dapat lahat ng mukha nyo. Dapat, kung ano yung ginawa sa mukha ni Kitty at Sara, ganun din eh. Tama? Tawa. Sana lahat kayo, kasing kamukha namin. Oo. Magaganda't gwapo. Tama. Magtampo kayo. Magtampo kayo mga... Dapat pinaayos lahat yung mga pagmumukha nyo. Kaya Lalayo pa ba kayo? Ano yan? Bay, sorry ha. Oo. Pero talaga dapat pinarenovate mo rin yung mukha mo. Oo. Sama mo na rin yung mga kasama mo. Hino. Hino Baka- naman Oo. yan. Hino. Ha? Di ba? Mike, Ano na naman yun, Tatay Mike, Dig? makinig ka. Si Tatay Dig. Tatay Dig. Ano yun? Yung bengot na nagsasalita na yan, putang ina, matapang, wala ka namang sinagawa, nakadikit ka lang dito. Dati, nung panahon ng kampanya, tumakbo ako na kay Isko ka. Teka. Ha? Wala kang kwenta. Di ka pwede maging DDS. Teka muna, tapusin muna natin dito yan. Puntan natin si Saldico. Oy. Ako muna. Sige, Unang banat. Una. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, naniniwala pa ba kayo kay Saldico? Kasi mga kababayan ko, ilang beses nang nagsinungaling yan. At marami nang nagpatotoo na talagang itong si Saldico ay lahat ng sinasabi ay script lang. Totoo naman eh. Mula sa maleta, sa sakyan, pati sa mga pera na hindi pinakita kung may laman. Oo. Tapos ngayon, eto na naman. Bumabanat na naman. Oo. Hanggang kailan, hanggang saan ang katangahan? Oy, kadiri ka na, saldi ko. Hanggang hindi ba kayo nagiging katulad ni Sarah? Hindi kayo hihinto talaga? Oo. Bakit si Sarah? Kita mo naman, mangmang talaga hanggang ngayon, hindi pa rin Alam niya mo, magets. Tatay Dig. Alam mo, Mike, Kanina pa to si Tatay Dig. Diretso. alam mo, Si Along. Anong ba yan? alam, tayo. alam mo, Mike, Tatay Dig. noon si Saldi, dikit lang ng dikit yan sa akin. Hindi nga makapagbigay. Ay. Nung naging congressman, etong si Saldi, nangulimbat, Mike, Talaga? ng pera. Sangkot si Tamba. Teka muna.
Tatay Dig! Ang sinasabi ko, May tanong ako. ang sinasabi kong tamba, Oh. yung anak ko, Sino? tamba, lustay. Tambalustay pala. Ay! Ay! Nailusot Nailusot yung banat. Bakit? Di ba kasi tapos? Tapusin mo. Mahusay ka, Tatay Dig. Parang kotse yan. Pipip! Eto tanong, Tatay Diggs. Bakit hindi nyo pinanagot si Saldico tsaka si Tambalustay pala? Oo nga. Kung talaga palang nagnanakaw. Opo. Mike, Oh. alam mo ang totoo. Ano nga yung totoo? Ano ba yan, Tatay Dig? Paano mo mapanagot yan Oh. kung dalawa silang nangungurap ng pera ng taong bayan? Allah ka. Hindi ko gusto yung ginagawa nila. Kaya ako nagstay dito sa Netherlands. Teka muna. Akala ko ba nung panahon mo yan? Di ba? Oo. Akala ko ba nung panahon mo yan? Oh, yung laptop. Oo nga, bakit nyo binuro yung laptop sa Pati yung bodega? Parmali pa, yung Parmali overpriced. Bakit yung Parmali overpriced? Ang sabi ko, Mike, Ano? Nyolo, alam nyo kung ano ang rason ko. Ang sabi ko kay Sarah, Oh. yung Tatay Dig! Tatay Dig! Tubig, Tatay Dig! Tubig! Tapos si Tatay Dig. Kaya po, tapos mo si Tatay Dig. Kakalaplap po yan, kakalaplap. ang sabi ko sa aking DepEd Secretary, Oh. buruhin mo Oh. yung laptop nang hindi na mapakinabangan ng mga guro. Oh. Kasi pagsunod na pag-upo ni Inday, Oh. palitan ng bago yan, itabon nyo ulit doon para magkaroon tayo ng pera. Overpricing. Yan ang tamang gawin. Oo. Kapag ikaw ay nasa gobyerno, sabi ko nga, hindi mo matapos ang corruption kahit 10 taong pa akong maupo dito. Kaya mangurap na rin ako. Teka ha, eto seryoso. Oh, go, Boss Mike. Alam mo, sa totoo lang, lahat na yata ng illegal, pinagkakitaan ni Digong eh. Oo. Mula sa sugal, Oo. pogo, Tama. droga, Tama. at mga kickback sa mga proyekto sa gobyerno. Mm. Pinakyaw ni Digong lahat eh. Kung medyo lalawakan nyo lang yung isipan ninyo, Oh. kung medyo tatalasan nyo lang yung isipan ninyo, abay, masusumpungan nyo eh. Nandoon sa dulo ng katotohanan. Ayaw ninyo, gusto nyo magpaalipin sa kasinungalingan. Kaya nga eh. Yun yung ginawa sa inyo eh. Di ba? Nandoon lang, kinulong kayo ni Digong sa kasinungalingan. Hindi nyo tuloy makawalan at mapuntahan, masumpungan yung katotohanan na niloko kayo. Oo. Si Digong ay masamang tao, period. Nilito niya tayo habang siya nangungurakot sa pamamagitan ng sugal, sa pamamagitan ng droga, sa pamamagitan ng pangungurap sa pera ng bayan. Nililito niya tayo sa patayan, tinakot tayo na huwag magsalita kasi kapag nagsalita ka, papatayin ka. Tama. Ilang abogado na ang mga nawala nung panahon niya. Tama. Dahil pinagtatanggol yung mga biktima ng EJK niya. Tama. Kita nyo, unawain yung maigi. Kasi nananatili kayo sa ginawa ni Digong, nananatili kayo na mangmang at tanga. Alam mo, totoo yun, Oh. sabi ni Boss Mike. Iwasan nyo na ang kakadila sa korduroy na itlog. Nakakasama yan. It's bad for your health. Gumising na kayo. Diba? Tignan nyo po, sarili nating dugo, 30,000 Pilipino ang nawala dahil po sa kawalangyaan ng korduroy na itlog ni Digong. Kaya gumising na kayo. Tatay Dig, ano masasabi mo? Alam mo, Nyolo, Mike, sobra Hindi pa ang nangangalay yan. ginagawa ninyo sa akin. Ginawa ko naman lahat. Ang pangako ko sa inyo, High chair ka ba? 6 months, ubusin ko. Ha? Nangako ako sa inyo, sa Luneta, 6 months, ubusin ko yung mga adik. Inubos ko. Dinamay ko na yung iba. Bakit adik pa rin yung mga nasa munisipyo nyo sa Davao? Oo nga, yung anak mo, adik. Ang sabi ko, Mike,
Nyulo, dapat kung meron adik sa aking anak, ako mismo ang magpapapatay. Ba't buhay? Ay, ba't buhay? Nakalimutan ko, Mike. Nangako ako. Alzheimer's Mike. na pala. Alzheimer's. Ang utos ko sa Pogo, Oh. wag niyong galawin yan. Bakit? Mabait yan. Nagpapasok ng pera sa atin yan. Hindi! Sa'yo lang, sabi ni Roque. Sabi ni Roque. Yang si Roque, namihasa na sa kakabengbang ng lalaking Chinese sa Pogo. Kaya laging nagstay yan doon. Ang utos ko, kumubra lang ng pera para meron tayong pang-happy-happy. Yun naman pala. Yan naman pala. Galing mo, Tatay Dig. Akala ko naman para may pambayad dun sa nag-i-injection sa kanya. Tatay Dig, Boss Mike, ngayon po na eto po, si Saldi ko ay lumabas na naman na halos wala na pong tumitingin at naniniwala. Wala na nga naniniwala. Yung nga ang tanong ko Napaka May naniniwala. mahina. May naniniwala pa ba kay Saldi ko? Walang naniniwala. Wala na ho. Wala na silbi yung mga sinasabi niya. Oo. Yung mga tatanga-tanga na lang ang mga kumakapit at mga sumasakay dyan Oo. O, di ba? Oo. Kaya po, dahil po dyan, ay magkakaroon po ng isang matalinghagang rap si Koy para kay Saldi ko at kay Tatay D. Grabe naman. Rap na tayo. 10 minuto na lang tayo Late ka! Late case, 10 minuto na lang Slow tayo. mo yung rap. Balata mo na. Balata mo. Balata mo, Saldi ko, tsaka si Tatay D. Hindi, ito lang, sabihin ko na lang muna. Sige. Bago tayo alam mo, wala na maniniwala kay Saldi ko eh. Kahit na gano'n pa man ang gawin niya sa panahon na to, hindi na magagawa ni Ayan na. Saldi ko na makabawi pa sapagkat bistado na siya ng tao. Yung mismong taong bayan na ngayon ay naghanap ng katotohanan upang panagutin itong si Saldi ko at ang iba pang sangkot sa flood control issue. Sa katunayan pa nga, mayroon pa ngang napapakulong at pinuhuli ongoing. Marami na. At ito ang pinakamatindi doon. Ano? Yung pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na pagpapaskuhin at masalimuot ang buhay ng mga yan, mangyayari na. Tama. Balita ko, meron daw trillion march sa November 30. Siguro naman di na ho kayo magsasalita pa ng Bongbong Marcos resign. Kasi wala na hong sisigaw nun. Kasi naramdaman nyo na ang gobyerno to may puso at may mapagpalayang kamay laban sa mga magnanakaw. Meron silang isisigaw. Ano yung sino? Yung mga yun, yung sa November 30. Ano yung sisigaw? Sara magnanakaw. Sara magnanakaw. Sara magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Yun. Yung pala siya. Sisigaw. Pero, Sino presidente? alin? Ay, eto ngayon, meron pa. Oh. Sino presidente? Mali. Alin? Ano ba? Kasi late ka lagi. Late ka lagi. Bongbong Marcos. Bagong Pilipinas, Bongbong Marcos. Sino presidente? Marcos pa rin. Sino presidente? Marcos pa rin. Parang yan yung kay Lenny yan Aming presidente, Bongbong Marcos. Presidente. Parang yung sumasayo nga, Papa. Pero kasi, alam nyo, alam naman natin na talagang wala na, hindi lang ho tayo ang may alam. Lahat po ng tao, maliban na lang sa mga kulto ni Digong. Sasabihin na naman, ba't naman tinatawag na kulto? Sinabi ko na to. Bakit kanyo? Saan ka nakakita? Na ano? Yung mga kulto ni Digong litrato, iniiyakan. Buhay pa naman. Hindi pa namamatay, iniiyakan. Kaya nga itong si Atty. Claire, pinagtanggol ko minsan ayoko nang ipagtanggol kasi kayang-kaya niya naman ipagtanggol yung sarili niya. Correct. Pero sabi ng mga DDS, ito daw ang totoong kapatid, si Atty. Claire. Pero itong mga DDS, kung di ba naman mga tanga ito,
Anak ba kayo ni Digong? Tatay Diggs kayo ng Tatay Diggs? Tama. Di ba? Isipin nyo ang maigi yan. Oh, kung hindi ba naman kayo mga gunggong at tanga, pati litrato, iniiyakan nyo. Meron pa akong nakita. Abay, kakapi niya. O, kilala nyo kung sino siya. Kakapi niya. Kakapi niya. Nagkakapi silang dalawa tapos nag-cheers pa. Ay, Oh. ako, yung Boy Sile. Oh, yun na nga. Di ba Robin Padilla? Meron pang isa. Sino? Habang natutulog, yakap-yakap yung kartolina. Uy. Karton ni Digong. Literal. Oh. Na may itsura niya. Oo, ano itsura? Eh, syempre, pangit siya. Oh. Wala namang iba. Oh, ngayon, sasabihin nyo, si Attorney Claire, ang totoong ate, ang totoong kapatid na Marcos. Oh. Eh, kayo, kilala ba kayo ni Digong? Tama. Tatay Diggs kayo ng Tatay Diggs. Tama. Tapos, I miss you, Tatay Diggs. Tapos, iiyak kayo. Meron pa, dinamay pa pati bengbang niya. Oh. Naapektuhan na pati bengbang ko. Hindi na ako nabibengbang ng asawa ko dahil kay Tatay Diggs. Ano ba yan? Sabay iyak. Eh ako naman, kailangan ko talaga dahil lagi akong wet na wet. Sabing ganun. Ganon ang mga DDS. Kadiri, no? Iba pala yung mentality ng mga Duterte supporter, no? Iba. Kasi ganyan sila ka-paranoid. Hmm. Kung ganyan sila ka-paranoid, there is a tendency talaga na na makagawa ito ng mga to ng hindi natin inaasahan. Kasi katulad niyan, paranoid na paranoid sila. Gustong-gusto nilang makabalik si the former president. Hindi ko alam kung ano pinakain ni former president eh. Because in 2016, nung tumakbo tong presidente, ang nakita ko lang, based on my own analysis, nagutom ang Pilipino sa isang Marcos. So, thinking nila, sinuportahan ni Amy kasi, kaya sinuportahan, magmamala Marcos. Umango lang din ang pangalan niyan kasi nagpalibing kay dating Pangulo, former President Marcos, at gumawa ng mga kwento na malapinish na yung kanyang accomplishments sa mga kwento, kaya kinabiliban ng tao. Alam mo, kasi sa totoo lang, si Duterte, daig pa yan showbiz. Magaling magtanim ng intriga. Aminado naman siya dyan eh. Magaling magtanim ng intriga. Eh tayo naman, yung mga tao dito sa Pilipinas, mahilig sa drama, mahilig sa telenovela, lagi natin sinusubaybayan. Kaya, yan ang nangyari dyan. Nabudol tayong lahat dyan. At kitang-kita naman natin eh. Kung hindi tayo nabudol, anong nangyayari ngayon? Hanggang ngayon, sinusolusyonan ng Pangulong Bongbong Marcos yung bangungot na dala niya. Pero may pag-asa pa, mga kababayan. Itong si Sara, may pag-asa pang maging presidente yan. Paano? Okay, tanyo, hindi nyo alam? Tanungin nyo ako kung paano. Paano? Kasi baka kopyahin niya. Kasi yun na lang talaga pag-asa niya. Mga kababayan, makinig kayo. Ano yan? Isa na lang ho ang pag-asa ni Sara Duterte para maging presidente. Ano yon? Humingi na ng tulong kay Kumaliar! Sige, Kilala sige, niyo- waka, sige, Di mo kilala? Si Kumaliar? uwa. Sige, sige, makasige, humba. Dahil sa humba, si Roque na stroke siya. Hindi Sige, niya sige, alam. wala. Hindi, late na. Ito. Hindi rin alam nung... Hindi alam, Hindi niya alam. Shider! Yan po, ah. Kaya, ito po mga kababayan, okay? Ngayon po na nagsalita si Saldi Kulangot, pero hindi naman naging bangungot pagkat kilala ka na isang buraot, kaya ikaw ay manahimik-himik, Saldi. Pero Di ba? ito, madagdag ko lang sa pag-usapan bago tayo magtapos. Sa labat po ng mga kababayan natin, kung sakasakali ho, ang Ano nakita mo? Kaya po sa lahat. Si Kumaliar. Kaya nga eh. Gusto mo may pakita? Ayun o si Kumaliar. Oh. Kaya mga kababayan ko. Ilapit mo nga. Ilapit mo nga. Ilapit mo nga ito. Ayun o, si Kumaliar o. Yan, sige, 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 makasige, humba. Yan, okay na, okay na. Thank you, bossing. Sa lahat, kaya po sa lahat ng mga kababayan natin nanonood, samantalayan natin yung pagkakataon na 3 minutes to go. 1 minute sa'yo. 1 minute sa akin. Kung makakabalik po si former President Rodrigo Roa Duterte sa bansa natin, tanong ng mga kababayan natin, ano ang mangyayari? Mga kababayan ko, kung ang hihiling po ni former President ay dito na po mahimlay o mamatay sa bansang Pilipinas, ay ako po ay hindi po pumapayag. Sapagkat kung ang dating presidente mahihimlay dito ay magagamit po siya at kung dito po siya mamatay ay magagamit po itong political agenda
ng kanyang anak na si Sara Duterte. Yun po ang pinakamagandang sagot ko doon at pinakamalapit na tanong ko Paano po doon. tsaka na? Hindi ba pwede tsaka na? Ayan po yung komento ng mga kabayan. Nagtatanong lang sa atin. Oo. Ako, tsaka na. Kung ako lang, tsaka na. Kapag ka malamig na ang lahat. Pero mga kababayan ko, lagi po nating iisipin at pagkakatandaan na ang lahat ng mga ito ay kailangan natin na gamitan ng, sabi nga ng mga abogado, critical thinking. Oo. Kailangan nating suriing maigi ang bawat mga balita at mga sinasabi, mga litanya na galing sa mga tao na kapag tinignan ninyo, mga kababayan ko, yung itsura, hindi dapat ganun na namumroblema kung walang ginawang kasalanan siya. Oo. Sino tinutukoy ko? Di si Saldico. Oo. Mga kababayan ko, tandaan nyo, yung nag-iba bigla ang itsura niya, mga kababayan, hindi na magsasabi ng totoo yan. Dahil kadalasan sa mga ganyan, 99.9, magsisinungaling yan para sa kanyang kaligtasan. Correct. Tulad ng may pangako si Panort na wala ka ng kaso kapag naupo si Sara Duterte bilang presidente, aba, yun na lang yung tanging hope niyan, pag-asa na inaasahan niya. Kaya yung 1 minuto, kay Nyulo na. Kaya mga kababayan, mag-ingat po tayo. Pakinggan natin ang sinasabi ng presidente. Sa mga hindi naniniwala dyan, suriin nyo. Sa mga naniniwala dyan, ipakalat nyo. Kita nyo po ang gusto ng presidente. Ibulatlat, ilantad lahat ng proyekto ngayon ng gobyerno sa pamamagitan ng AI. Si Digong binulatlat sa pamamagitan ng IE sa babae. Pag-ingat po tayo. Lahat ng mga bagay ngayon ay binubulag nila para lang po makuha nila ang kapangyarihan at maagaw sa ating Pangulo. Pero wag nating hayaan yan. Sa pamamagitan natin, magtulong-tulong po kami. Kami po dito ng Bengador, nandirito sa inyo. Dahil po kami ay naniniwala na bebengay namin ang mga baling balita at mga fake news. Yun! At syempre mga kababayan ko, kami ang kasama si Biyahe ni Koy at si Nyulo at syempre ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Kami ang Bengador! Please don't forget Walang kawala ang may sala. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel sa lahat ng mga platforms. Sundan niyo po kami nang mas marami pa po kayong mas malaman. Maraming salamat po. Kami ang Maraming salamat po sa inyo. Kami po ang Bengador, ang bebengga sa mga fake news dahil kami ang apoy na susunog sa inyo. Thank you po. kapag kamay, sala. Walang kawala ang may Sala. sala. Kaya na dito.